Magandang umaga mga kapatid. Itong unit nito ay grass cutter, pantabas ng damo. Ayaw po siya umandar. Kaya gagawin po natin. Panoorin nyo na po kung paano ko ginawa. Linya po ito ng gasolina. Kaya sasara natin para hindi sa matapon. Kaya ako po tinanggal ito, lilinisin po natin yung loob. Baka ito ay barado. Po ha, panoorin po maigi. Baka sakali meron kayong makina na single piston, pare-pares lang po yan paggawa. Yan po yan itsura. Na yan po ang itsura niyan. Ngayon, bubuga natin ang hangin. Wala po kasi akong acetylene, air compressor para buga ang buto. Ginamit ko nito oxygen para malinis lang po ito. Po. Assembling ko na po Yan. Sunod to. Kakabit na po. Pagdagaan niyo pong panoorin to. Kakabit ko na po yung cover.
Mali, hindi ko pala nakikabit yung linya ng gasolina. Di under to. Ito po. Lahat ng gustong matuto mag-repair, hindi lang po dito sa cross gutter na portable, lalo na doon sa mga ibang mga single piston na makina, halos isa lang po ang sakit niyan, paano gawin. Kaya pag-aralan niyo po ito, pagmasdan niyo paano gagawin. Tapos na tayo sa karburador. Dito naman tayo sa coil, yung nagbibigay ng kuryente para umandar. Nalimutan pa pala ako, mali na naman ako nito. Dito po to. Ito po. Pagtigaan nyo lang po itong gusto nyo matuto, pagtigaan nyo lang po panoorin paano ginagawa. Ito yung magiging guide ninyo pagpagawa. Malinis pala to. Kailangan po importante malinis po to, gaya nito. Ngayon kung siya'y malinis, ito na naman ating lilihain para maganda contact ng kuryente. Ano po panoorin nyo na.
Ito po yung magnet. Ito po yung dalawa. To. Yan po, pag natapat dito, sa pag-ikot niya, pag natapat dito, siya yung bibigay ng kuryente sa dito sa spark plug para umandar siya. Kaya ito kailangan malinis. Kaya pagka kayo magkukondisyon ng makina, kahit anong makina basta single piston, ang lilinisin nyo po ito, karburador, saka ito. Check upin nyo na rin po ito para sigurado. At kung pag luma na yung spark plug nyo, papalitan nyo na para sigurado. Ito kasi bago pa oh. Kakabit ko na po ha. Kakabit ko na po. Kasi kulang ang tornilyo nito eh. Bibigyan po natin ng clearance to. Hindi pwede nakadikit na ganyan. Sisira ito. Itong coil. Sisira po yan. Lalagyan natin ng allowance. Ito, papel oh. Yan lang po ang clearance niyan. O, para tunin nyo po ha. Ayan oh. Alam, Flies, Karudi. Gamit ka pa? Okay. Flies. Diyan nyo lang po ito. Itulak nyo. Po, itulak nyo to. Itulak. Tutulak nyo. Tsaka higpitan na po natin. Kulang po kasi ng tornilyo. Nagpabili pa ako ng tornilyo. Ito, alisin ko na po ito. O, yan po ang clearance nya. O, hindi sasayad. O, kasi pag sayad yan, maingay. Parang pinikiskis. Ayan na po ang tamang kwan. Tamang clearance ito, saka dito. Kahit isang ganito lang. Daliha. Kung wala kayong kwan, ito, dito lang din. Dito ilalagay nyo para meron po siyang gap para pagbigay. Pag natapat sa magneto dito, ito yung magneto niya. Pag natapat yan, yan ang bibigay ng kuryente para umandar. Ngayon, susunod pong gagawin natin ay assemble ko na po ito para paandarin. Ano yun? Spark. Ito. Ito po, kukunin ko na rito sa spark plug. Ito yung magbibigay ng kuryente para dito. Para kung aandar siya, pag pitik ng kuryente, susunugin na niya yung gasolina para umandar. Sakali may katanungan kayo, magtanong po kayo, mag-comment po kayo mga kapatid. Hindi naman ako madamot para hindi ko ituro sa inyo. Ito po, ikakabit ko na po itong housing nya.
Ito po yung starter niya para hihilahin, maandar to. Ihatakin po yan para umandar. Mamaya po natin paandarin kasi nagpabili pa ako ng gasolina. Mga kapatid, hindi naman ako magsasawa na ipakita ko sa inyo lahat yung nalalaman ko. Hindi lang po ito hanggang sa malalaking truck. Isa po akong mekaniko. Ginagawa ko yung truck na malalaki, yung mga panghakot ng bato, buhangin, yung bulldozer, backhoe, yung panghukay ng lupa. Yan po yung ginagawa ko. Pagka yung mahihilig na nag-aaral pa na automotive, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa, lalo na po sa pag-overhaul ng makina ay magre-repair. Isa-isa ko ituturo sa inyo kung paano gawin. Magtanong lang po kayo, mag-comment, ikaw ko si tuturo po sa inyo maayos. At saka kung hanggat maaari po mga kapatid, hanggang maaari po bang i-subscribe niyo po itong ginagawa ko. Hindi lang po ito, marami pa po ito. Sana like and share para makita naman po yung iba natin mga kapatid, lalo na kung nasa abroad o kaya sa Mindanao, sa Bisaya, sa Luzon. At least kahit paano nakakakuha sila ng paano paggawa. Yun lang po naman ang aking hinihiling sa inyo na sana tulungan nyo naman ako na maituro ko sa kanila yung mga dapat gawin. Marami po ito. Marami po akong ipakikita sa inyo dahil marami po akong na ginagawa. Alam. Hanggang sa kompos, hanggang sa kalan na Deus Oil. Gumagawa po ako niyan. Hanggang sa yung mga paano lutuin ng lalo na po sa street food. Hinahanap ko yung pinakamahinang apoy para do sa street food. Kasi hindi naman kasi po pwede na malakas ang apoy mo, susunog yung lulutuin mo. Okay lang yun kung sa pares o sa goto, okay lang siyang malakas. Pero pagdating sa street food, hindi siya pwede na malakas kasi madali pong masunog. Malulugin lang kayo. Tsaka, huwag na kayong gagamit ng LPG. Hindi ko siya gagawin ko na kalan, na Deus Oil, hindi naman kayo malulugi doon kasi nakakatipid kayo doon. Kikita pa kayo ng kuwan ng medyo malaki-laki kasi hindi na kayo gagamit ng LPG. Hindi po ba? Kaya pakiusap po sa inyo, lahat po ng gagawin ko, baka naman po pwede na like and share ninyo at mag-comment na rin po kayo kung kayo ay may mga katanungan. Maaari po bang i-subscribe ninyo at pindutin ng kuwan yung kampanang maliit, notification bell. Yun lang naman po inihiling ko sa inyo para
makarating naman sa iba natin na ating kapatid nasa man sila naroon at gusto nilang gumawa, gayahin at least kikita sila. Hindi pa ba mga kapatid? Ngayon, aantayin ko po yung gasolina na binili, mamaya ko po ito paanda rin pagdating ng gasolina at ipakikita ko sa inyo kung ito na ba ay okay na. Pag ito'y okay na, hindi okay. Sige po mga kapatid, bye bye.